Sentro mo sa Good morning, hello everyone, welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. The video for today is about roping, yung sa ating updated sa farmhouse. Magro-roping tayo. Ayan po sa umaga at nagbungad sa atin ang magandang bunga ng mangga. Umanin na tayo, marami pa rin natira. Ayan, magugulang na yung natira. Ang dami po mga ka-BSK. Maya maya pitasin natin. At dito tayo ngayon. Ayan si Manong. At nagsusukat ng bakal. At doon dito sa nilalagay niya, inaasintahan niya to. Dito niya ilalagay yung pinuputol niya. Yung ating extension din ng kitchen. So yung wall na yan tatanggalin para yung extension ng kitchen. Medyo sagad na sa bakod. Mali yung yung gumawa ng una at yung may-ari sinabi yung sukat ng lupa. Akala nila malayo pa, pero nung pinasukat muntik nang inabot. So kaya ganyan gipit. So anyway, hindi na natin pwedeng gibain dahil sayang yung ginastos. At okay na yan. Yun, total maluwag na naman na extension na natin. Ayan, at lalagay na po sila ng trusses. Now they assemble now the trusses, the steel on the roping. So yan, at ilalatag na yung yero after na matapos yung pag-welding sa trusses. Ayan, sana mabubungan na dahil medyo yung ulan lagi ng pasulpot-sulpot, pag nabubungan yan, so anytime pwedeng gumawa sa loob ng bahay pag umuulan. Ayan mga ka-BSK, at samahan niyo po kami itong maghapon na to para makausad po tayo at mabubungan na itong ating ginawa extension sa farmhouse. Ayan mga ka-BSK, samahan niyo po kami itong maghapon na to at para matapos na kami ng pagbubong. Tapos yun, abante na tayo for sa mga finishing touch sa mga platada, mga ganon. Ayan, ayan, dinoktong natin sa terrace yung ating extension. At ayan po si Tatay Chris, tumutulong na. Naghahalo na siya ng semento. Tapos sa taas andon nag-welding pa rin si Fernando. At ayan na, at medyo may forma na yung trusses. Ayan, siguro ito pag natapos welding doon na puputulin. Pero medyo
delikado dahil mahirap magputol sa taas. Ayan si Manong at nagpuputol pa rin ng bakal na gagamitin niya rito sa extension ng sa kitchen. Yan, ito kailangan matapos na rin to, maitaas na rin agad bago bumaksak yung ulan, para kuwan. Yan, yung yung bubong niya naka-ready na rin. Meron na tayong materials, yero, saka yung mga tubular pang trusses. Konti lang naman yung gagamitin doon kasi ang sukat lang nun nasa 6 feet, like about 2 meters, 2 metros lang. So yan na. At ayan, medyo malapit nang matapos yung pag-welding ng trusses. So yan, so at itong araw na to, sabay bubong na. So medyo okay na, para umulan man yun, at hindi na rin, kahit humangin pa, hindi napapasok yung anggi o ulan sa loob. Kasi mahirap pag malakas ang hangin dyan, sobrang lakas, mababasa sila sa loob dahil lakas ang hangin. Nakita nyo umaga ang lakas ng hangin. Minsan naman tahimik at walang hangin. So yan, kasi tayo, in between tayo sa bundok pero open sa gawing kanan. So kaya pag humangin, umiikot ang hangin, sumasapol sa atin. Nagtaka nga ako, ang daming bunga ng mangga. Dati, Ayan, nakita na. lalagas yung mga bulaklak niyan kaya hindi namumunga. So tagal na, hindi namumunga yan. Ngayon lang ako pumesto dyan, doon namunga. Siguro sa mga dumi ng ating livestock. So nabuhay yung lupa. At nakasipsip ng magandang vitamina yung mga puno, kaya namunga ng gusto. Yan, at siguro dahil nasa alaga nating kambing, kaya yun, medyo luminis na yung farm dahil sa amoy ng ating kambing. Yung mga nag-hold ng mga para mamunga yung mga prutas, yun, naglubay na. So kaya yan, na to, taon-taon na to, mamumunga na yung ating mangga niyan. Tama. Kung mauwi tayo, pabombahan natin para mas maraming bunga, para mailagay natin sa market. A few moments later. Ayan po, at natapos na yung pag-welding ng trusses. Kaya yan, sinusukat na, yung puputulin para mailatag na yung mga yero. Ayan, after yan, nakapag-lunch na sila. Ayan, tapos na silang mag-lunch, magpahinga. Kaya yan, umpisa na sa pagpuputol ng yung sobra ng mga tubular na sa process. Then after that, when they finish cutting those tubular, excess tubular, Yun din so dati. they're gonna put the roping now, yung ating coronated roof. Hindi tayo even use the long span or anything kasi madalas kasi mga kakalawangan ng gusto yun. Saka madalas itong mas gusto ko to magaang, hindi masyadong mabigat, then is really solid, parang galvanized thing, hindi masyadong kakalawangin, but yung long span is easy to getting rusty. Wait, something going on. Indulo. Pabaliktad na naman yan. Yung nasa paa mo, ibalik mo. Yan, pwede na.
Yung kasing dam nyo, ayaw nyo i-atras ng konti eh. Naku po. Lalo kayong babaligtad dyan, di nakalapat eh. Sa dulo ka lang nakatungtong. Ito, mahirap pa i-assemble kasi once you got miss the may tawag silang like a male or female eh. So if you continues na hindi mo siya i-alternate and then you have a big problem pagka ano lang tutulo yan. Like what happened to that main house before. Shout out dyan sa gumawa niyan. Okay. Kung hindi ka marunong, huwag mo tanggapin yung trabaho. At kasi sinag-contract, that's what happened. So yung nakuha niyang subcontract, hindi nakakaintindi. Nag-Saudi pa naman. Then what happened? Nilagay nila yung rope is not even right. So pag umulan tumutulo. Ayan, minuto. So what I did, yung isang caretaker natin na medyo nakakaintindi sa bubong dahil tuwing magtatrabaho siya helper siya dun sa bubong. So sabi ko nga mali ang pagka-assemble ng kaya tumutulo yan. Sentro mo siya, na meron siyang kasamang mga kasama to fix it. Then I said, go ahead, fix it. So they put in the proper place. Then now, we don't have no problem. Hindi na tumutulo. Kahit na gaano kalakas yung ulan, the safe inside, wala nang tulo ng tubig. Ayan mga ka-BSK. At nahihirapan po si Fernando magpabaon ng tech screw. Meron pong technique dyan. Medyo dent mo ng konti para magkaroon siya ng lubog na konti lang. At para pag diniin mo yung tech screw, dire-diretso sa loob. Ayan. Kundi, dudulas po yan kasi coronated nga po. Nakapabilis siya. So, yun ang technique doon. O kaya, idiin mo na siya para konting ikot lang baon yung tech screw. Ayan po ang technique dun sa nilagay ng tech screw. Lagyan mo na yung kalere. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Dito lang po muna. At tayo sa susunod na upload. At maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa mga kanonood. At God bless po. Bye-bye.